Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan nga po mga kakimpaw sa ibinahagi or ibinuking po ni Eric Jan Salot sa kanyang public account. May kaugnayan po ito kay Kim and Paolo mga kakimpaw na kung saan magpapasaya nga daw po si Kim and Paolo sa araw po ng Pasko. So para saan nga ba yung ibinulgar niya na yan? Yan ang pag-uusapan at aalamin natin mamaya. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, "Good day, Dries TV. Is this legit, Dries? Really, Kim is in stage of pregnancy? Well, we are very much happy for them both. Since they are married to USA, yes, Dries, we are much happy for them both, and let's be practical. We are in a society full of changers regarding the changes made by our environment. So to KP, God's blessing to both of you, KPTY Lord, for granting our petitions, and Kimi, take care of yourself, and Paulo, take care of Kimi. May God keep you safe and guide you in all your works. To God be all the glory." Maraming salamat po sa inyo komento, Ginang Norma Dayag. So yung about po sa pregnancy na yan, na nagkalat ngayon sa mundo po ng social media, ang pinagbabatayan lamang po nila ay yung mga picture na lumalabas sa social media na kung saan malaki nga po yung puso ni Kim Chu. Kaya iniisip po ng mga netizen na baka lang po, no? Baka daw po buntis mga kakimpaw. Pero sabi ko nga, baka lang, hindi pa po yan confirm. Kasi sabi ko nga po sa mga previous update natin na pwede po yung puson lang dahil hindi na po kasi nakakapag-gym at nakakapag-jogging si Chinita Princess. Madalas po kasi sa mga kababaihan pag lumalaki po yung puson or yung tummy na pagkakamalan pong buntis. 'Di ba? Kaya sabi ko nga, sana po ilinawin ni Chinita Princess ang tungkol sa usaping ito para hindi na po ito pagsimula ng kung ano-anong issue at mga espekulasyon sa social media para hindi na po magsanga-sanga pa, 'di ba? Pero nananatili po kasing tahimik si Chinita Princess ukol po sa usaping ito. Kaya naman ang mga netizen patuloy pa rin po ang pag-iisip nila, 'di ba? So sana linawin po ang katotohanan ukol po dito, 'di ba? Para nang sa ganun ay matapos na po ang mga hearsays na kumakalat sa social media. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and babuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpo, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa isang picture na nakita ko po sa X na kung saan ito po yung ganap sa ASAP XP Australia. Lagi po kasing magkatabi itong si Kim and Paula Avellino talaga. Kahit saan, kahit kailan, lagi silang magkatabi. Talagang meron po silang mundo parehas na sila lamang po nakakaalam nun. You beside me always, mga kakimpaw. And since nagpunta nga sila ng Australia, syempre hindi po sasayangin ni Kim ang pagkakataon po na nagpunta po sila dito ni Paolo Avellino. Syempre, given na po yung side trip, 'di ba? Bukod sa side trip, mga kakimpaw, ay nagkaroon din ng chance si Chinita Princess na makapag-pictorial. Ang kumuha po nito ay walang iba kundi po si Paolo Avellino. Pictorial para po yan sa kanyang business na bag na House of Little Bunny na talaga namang nirarampa at minomodel niya po ito sa iba't ibang panig po ng mundo. Kung yung mapapansin dyan, ang gamit niya pong bag ay yung Hob or House of Little Bunny. Sabi nga dito ni Honey, she knows what she's doing. Mga ilan kayang bagong design ang ilalunch ng Hob PH soon. Lahat talaga sila magaganda. Pudol na naman to for sure. So ayan po, may bago na naman po atang ilalunch na design ang House of Little Bunny. Kaya naman si Kim Chu ay ang dami rin pong dala na design ng bag para po
i-pictorial dito po sa Australia. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa headline natin na kung saan magpapasaya daw si Kim and Paolo Avellino sa araw po ng Kapaskuhan, December 25, 2026. So para saan kaya itong ibinuking or in-reveal po ni Eric John Salot? So si Eric John Salot, kilala niyo naman po siguro yan mga kakimpaw, di ba? Meron po yung posisyon sa ABS-CBN. At ito nga po ang naging revelasyon niya. So ito'y kani-kanina lamang 8:25 AM ngayong araw lang mga kakimpaw. At sabi niya, this will be a happy Christmas first time. First time kasi parang ngayon lang ito mangyayari mga kakimpaw. Hashtag KP. Yung hashtag KP na yun ay tumutukoy po kay Kim and kay Paolo. So nung nabasa ko to mga kakimpaw, isa lang ang pumasok sa isip ko eh. Since connected ito sa Christmas, walang iba kung pinapatungkulan ito para po ito sa Metro Manila Film Festival na kung saan ay mapapanood by December 25. Simula December 25, open po ang sinihan para po dito sa mga entry ng Metro Manila Film Festival. So confirm mga kakimpaw na meron po pala talagang entry si Kim and Paolo Avellino at yung lumabas po na picture na kung saan ay nag-shoot sila ng parang teaser po ng kanilang movie, ipapalabas yan syempre sa big screen, yun po pala yun ay para talaga dito sa MMFF. Meaning, totoo po talaga yung nababasa natin sa X, yung mga paayuda po at mga pasplok po ng mga Out Inday Badida, yung mga account dyan, totoo po pala talaga yun mga kakimpaw. Ibig sabihin meron po pala tayong dapat abangan by December 25. For sure, ang mga Kimpaw fans sa sinihan po magpapasko. Siguradong pipilahan daw po kasi ito kasi maganda yung kwento, talagang hindi siya putyo-putyo katulad ng mga nakaraan po mga kakimpaw na movie nila. Hindi ko naman sinabi na putyo-putyo. Ibig kong sabihin is mas matindi daw to mga kakimpaw. Matindi po yung inilatag na kwento, matindi yung eksena, talagang tatatak daw to mga kakimpaw sa mga manonood by December 25. Kaya ipag-pray natin na makapasok po ito sa second wave po ng entry. Sana makapasa po itong kanilang entry mga kakimpaw kasi sabi nila maganda daw talaga yung kwento eh. Kaya for sure ay makakasama daw to mga kakimpaw. So possible na ito po yung rason mga kakimpaw kaya hindi po natuloy yung shooting nila para po sa Copino na gagawin sana ay sa Korea. So, syempre, unahin po nila itong para sa Metro Manila Film Festival. So, first time in the history na mangyayari ito, mga kakimpaw, na isasabak si Kim and Paolo Avellino sa Metro Manila Film Festival. Kaya abangan po natin kasi parang by August or September po ata yung pag-confirm ng mga nakapasok for the second wave ng Metro Manila Film Festival. So, hopefully, isa doon yung kwento po ni Kim and Paolo. Sabi nga po ni Carlos Miguel, mukhang hindi na natin kailangang maghintay ng October para sa announcement ng MMFF. Malinaw naman itong post ni Eric John Salot sa X ngayon. It's safe to say na tuloy na ang Kimpaw movie ngayong Pasko. KP, mag-ipon na tayo. So ayan mga Kimpaw, napakalinaw po. Meron tayong aabangan sa Pasko at sana'y makapasok po by October ang entry ni Kim and Paolo. Kaya ngayon pa lang congratulations kay Kim and Paolo. Mag-ipon-ipon na po kayo mga kakimpaw ha kasi lahat tayo magpapasko sa sinihan. So kayo ba mga kakimpaw, ano masasabi ninyo dito? Please comment down below.